magbasa ng speed eh. Winning na eh. Bati muna tayo. 3, 2, 1. Good morning mga kapatid! Okay, February 19, maayad ha, masulong sa wikang higaw noon. Paandaro sa sayang umaga na naman ang aming hatid ngayong Lunes Paandar, lalo na sa mga mahilig bumiyahe. Nako, Jess, swak na swak po ito hindi lang sa mga mommy at mga daddy, kagaya namin ni Maui at Mama Chicks. Pati na rin sa mga babiyahe, kasama po ang mga bata. Very pampamilya ito, pero palagay ko hindi ko mahahabol ang mga anak ko. Pagka sumakay, ayaw nang sumakay ng aeroplano. Oo, ito na yun. Ito na yung pinaka-trip nila. Pero tama ka dyan, Mama Dips. Yes, Sorry. May eksena. Alam niyo, ito po, luggage na. Scooter pa, bagahe na pwede mong sakyan kapag nasa airport or kung nasaan ka pa. Napaka-interesting, di ba, Justin? Tignan mo naman, sobrang interesting nito, Maui, di ba? At alam mo, patok na patok ito ngayon, kahit sa mga global superstars ng Blackpink, di ba? Aliw na aliw sila sa mga ganitong klaseng bagahe. So cool. Mabutit naman, di ba? Oo. Laking tulong talaga nito sa atin, di ba? Iba talaga yung mga bagong technology. Ayan, para mas ibita pa sa atin ito, mga tinatawag na air wheel. Forward, stop, backward. Kasama natin si Pierre Cua, CEO ng Air Wheel Philippines. At si Justin San, CEO ng iCargo Pacific. Justin, ang ganda ng pangalan niya. Good morning sa inyo. Good morning. Nila, napaka-cool ng entrance. Di ba? Smooth na smooth. Wait, gusto ko malaman, mga kapatid, saan ba nagsimula itong air wheel na ito? Okay. Airwheel is, sa China siya nag-start. So, kami yung exclusive distributor sa Philippines. So, di-distribute namin siya dito. Currently, ang use niya is for traveling talaga. So, daily mga traveling yung mga customers natin. Yun yung purpose niya. And then, so, yung mga taong nahihirapan maglakad, ito yung ginagamit nila. Pero how does it work, yung air wheel? Paano ba nangyayari na nagagawa ito na parang nasa scooter kami? Okay, so, para siyang robot. So, yung right na handle niya, yung button, then yung throttle, natin, and then yung left yung brake. And then pag pinrest natin pareha sabay, magre-reverse. Go back. Ang galing nga, napakadali natin. Very simple. Nabili ba? Very simple lang siya. Very simple to use. Ang galing! Kasi pag naiwan mo yung passport mo, talagang aatras. Mahirap talaga. Pero hindi, ganito. Ano yung for safety, ano yung pinaka-bata? Kasi syempre may mga anak. We have yung SQ3 na tinatawag namin. Ano yun? Ayun! Parang meron The blue one. May pangbata. Ilang taon yan? Cute. That's from 3 to 7 years old. Pwede siya. Okay. So, once you turn it on, meron siyang music na pambata. Ay, napakahusay naman. Actually, meron din siyang Bluetooth speaker na pwede niyong i-play yung music na gusto niyo. Totoo ba? Dito meron din? Yan, wala. Wala. Okay. Ito Ang pambata. galing. Hindi ko kasya dyan. Gusto mo ba yan? Pero syempre, kapag luggage, ang pinag-uusapan nila, yung concern ay weight. Diba? Lalo kapag babiyahe ka. So ito ba, ano yung typical weight nito? Saka makakadagdag ba sa timbang itong mga component nito? Yung for the weight, yung tao na pwedeng sumakay sa mismong luggage is 110 kilos for yung mga 110? Yeah, 110 kilos. Okay. So mga 230 pounds. Yeah, kilos. Mga And then, 230 pounds. yung capacity niya, depende sa model So we have from 20 to 26 liters to 48 liters. The one we're using right now, ito, 20 liters to. Yan yung mami, parang hand carry. Hand carry. Ito. Hindi siya mabigat. This one is hand carry also. Diba kasi Okay. anong weight niya? Dahil may weight Okay. ang pang-hand carry. For the weight, yes, medyo mas mabigat siya, pero in terms of size niya kasi pinapayagan siya sa hand carry. So sa size pwede. Okay. Bilang babiyahe tayo, buksan na natin, tingnan natin. Sige, buksan mo na yung sa'yo kasi ang sarap ng Masaya na kami dito. Ayaw eh. magandang ako. Gawin mo. May lock siya, Na-prompt lang naman ako Lahat eh. ba may built-in locks na? Yes, So, yes. it's an ESK approved lock. Ayun, kasi Pwede pang So, ganyan lang po siya, open. Saka parang iba-ibang model pala. Yung kay Jess, parang hindi nakalawit yung handle. Baka mas malaki to, no? This one is the mini one. So, pwede siya lagyan
lalagyan ng laptop, clothes, and jackets, everything. Sige, masilap natin. O, yan ang pinag. Yan. Parang pwede ba kang maglagay ng medyo mga Lagi lights? sa akin, pareho kami ni Jessie. Ayan, o. Pareho kayo ni Jess. Tama, yung sa amin parang medyo nakalabas Yung ganito. Ito yung Kim Dimples yung pinakamalaki. Yes po. Mama, yung sa'yo daw pinakamalaki. It's perfect for hand carry. Hand carry. Hand So, I carry. guess ito kung pag nasa business trip ka, meron ka lang pupunta ang conference, pwede mo dito ilagay yung laptop mo, ganyan. Perfect. At saka yung mga importanteng kailangan mong dokumento palagay. You know, I'm curious kasi this is ano ba, di baterya o Gusto ko na ulit discharge? sumakay. The battery siya. So, So pag may actually, battery, gaano katagal siya pwede? kaya niya ng around 13 kilometers yung tatakbuhin Okay. niya. So nasa more of distance siya, not Yes. Tatlong ikot. Another thing, yung battery na ginagamit na yan, pwede siya gamitin as power bank. Pwede rin. You can charge your phone. Kunyari, kasi emergency, wala ka ng battery. Tanggalin mo lang yung battery. So, charge mo yung phone mo. bale, isa siyang malaking power bank. Yes. No. It's really more of ano. Pwede rin Pero eh, di ba? yung kunyari, di ba sa airport minsan may mga charging stations, pwede din ba gamitin to para i-charge yung mga yun charging nga, Ayan, pwede, Justin. pwede. Ah, yung battery. Yung Yung battery battery. is removable and then pwede siya gawing power bank. Okay. So perfect for your travel. Pwedeng bumili ng hiwalay na battery? Pwede. Yes. Ayun. So, I may charge that separately. At kung walang charge yung ano, pwede mo paggamitin as regular luggage. Yes, halimbawa. yes. Diba? Tapos pwede kang bumili ng extra kung gusto mong may pangpalit. Yes. Oo, Yes. Galing. Mga bata, cute. Galing. So ito ay recognize naman in most airports. Kumbaga hindi magkakaroon ng restriction or problema sa authorities kapag nakita nilang merong Yeah. Oo. Wala naman to. Ilang Travel. years na ba ito sa ano? Actually, Airwheel nas around 7 months pa lang. 7 bagong-bago. Bagong-bago pa lang siya. Technology. Akala ko technology eh. Sorry, gutom siguro ako. Baka tuknening yung Wait, sandali. Kasi ako sobrang excited ko talaga. Ang target market nyo do, pamilya, mas masaya ba siya pag lahat kayo gumagawa nito? Kasi di ba pag nagbibiyahe kayo? Actually, mas maganda. Yung mga target natin siguro yung mga mahilig mag-travel. Ayan, di ba? Tapos yung mga nag-mall, yung mga mahilig mag-mall. Pwede rin. Yeah, Oo, pwede yung mga sa pinamili mo, mall. lalagyan mo na lang sa maleta mo, di ba? And then yung mga nahihirapan maglakad, yan. Mga seniors natin. pinapamili. Mga seniors Ano natin. yun, may mga warranty din ba to? Yes, Okay. meron siya. Gaano katagal ang warranty natin? 6 months yung warranty natin. Yeah. Tapos kunyari pag may Uy, mga Blackpink, nasirang oh. parte Uy, na Maui, oh. outside. Wow, Blackpink. Oh, Pag may diba? nakasirang parts outside of the warranty, meron naman kayo spare parts na pwede Yes, bilhin din. yes, oo. Okay, Okay, o para sa mga kapatid natin, I'm sure meron dyan mga interesado na bumili ng Airwheel. Paano ba nila kayo makukontak? Okay, pwede nyo kami kontakin through Facebook, Airwheel Philippines, and then sa Instagram, airwheel.ph. We have also branches, no? So marami. Shangri-La, Glorieta, Green Hills. Oh, wow! Ayan, lapit lang pala. Dami na rin. We're also available in Rockwell and in Promenade. Saan dun? In Rockwell is. Okay, sarap. And our collectibles. Alright, again, thank you very much. Justin San ng Sora, Manila. O mga kapatid, ride on na sa saya ngayong Lunes. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Hop on na po sa Good Vibes, mga kapatid. Ibahagi yan sa iba't pang malalapit sa atin. Ako po si Dimples Romana. And yes, to keep it going just like this, mas maging inspired at motivated lang, push lang ng push, mga kapatid. Ako naman po, si Maida din. At para mas ganahan, huwag kalimutan mag-agahan. At samahan na rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po, si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, ito totoong paandar. Okay na yung show natin. Pero I'm sure marami pa tayong ibang mga paandar dyan, Justin. O ito, isa pang paandar, Jester. As in, agaw eksena mga paandar. Mga naglalaki ang bulaklak na patok na palamuti sa mga salo-salo. Yan ang ibibida nating negosyo sa kitang-kita. Eto po, isang pakulong bonding idea kasama ang inyong mga chikiting. Ilabas na ang creativity sa pop-up printing. Art session po tayo mamaya sa ating Working Mom. Ayan. At sa akin namang bagong adventure sa kalsada. Inalam natin. Para sa ating mga kapatid, ano-ano ba ang mga senyalis nila? Para sa tinatawag na The One. Yung mga tanong mo lately, ha? Tanong ko lang. Curious ako dyan. Ako din. Ito naman sa usapang kalusugan,
talakayan natin ang gamot na kung tawaging statins o yung bang nagpapababa ng kolesterol. Yan, ang epekto nito ay dedetalya sa atin ni Doc Dex sa Sabi ni Doc. At sa legal bato naman, attention drivers, lilinawin sa atin ni Attorney Buko ang ilang issue at kaso sa mga problema sa driveway. May mga batas na kakaugnay yan. At narito na nga mga balitang dapat abangan sa frontline sa umaga. Dalawang Indian muntik na magsuntukan sa gitna ng kalsada dahil sa alitan sa pautang. At sa ibang balita, driver ng SUV sa Olongapo pinaghahanap matapos pa ulit-ulit na banggain ang isa pang kotse. At para sa OPM fans, reunion concert ng bandang River Maya. Dinumog ng fans at kapwa celebrities. Ang happiness po ngayong Lunes, gawin ng extra the best. I-flex na po yung mga ngiti na yan sa pagsali sa ating Kagumo Ka Ako Selfie Contest. Basta manood lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid. So Melby, while watching, saka naman po i-private message sa aming official Facebook page yan, ang Good Morning Kapatid. Sa pagtatapos po ng show, pipili kami ng magwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumo Ka, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang magtutok mga kapatid. Magbabalik kayo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning mga kapatid! May mga kapatid tayong kailangang uminom ng statins o uri ng mga gamot na nakakapagpababa ng kolesterol. Pero kapag may side effects, dapat bang itigil ang pag-inom nito? Ito ang sabi ni Doc. Marami sa ating mga kapatid ang takot na uminom ng gamot dahil sa mga tinatawag na side effects. Pero paano kung kailangan ito ng ating katawan? Tanong ni Angela Gatos Mendoza, ano pong side effects ng mga statins pag matagal nang iniinom? Ang sabi ni Doc, ang statins ay isang uri ng gamot na nagpapababa at pumipigil sa pagtaas ng total cholesterol at LDL o low density lipoprotein cholesterol na tinatawag din nating bad cholesterol para hindi ito mamuo sa ating mga ugat o arteries. Iniinom po ito isang beses isang araw. Karaniwan ito nirereseta sa mga taong mayroon diabetes, may high blood pressure, may heart disease dahil sa paninigarilyo at yung mayroon niyang matataas sa kolesterol. Yun nga lamang, maaari pong makaranas ng iba't ibang side effects ang mga umiinom ng statins pero hindi naman po lahat ng umiinom nito ay nagkakaroon ng ganitong mga side effects. Mas at risk sa side effects ang mga babae, mga edad 80 pataas, mga malalakas uminom ng alak at mayroon pang iba pang mga iniinom na gamot kontra high blood pressure at high blood cholesterol. Ilan sa mga karaniwang side effects ng pag-inom ng statins ay ang pananakit ng ulo, pagkahilo, diarrhea, constipation at pananakit ng muscle and joints. May ilang mga pag-aaral at mga anecdotes na nagsasabing may mga pagkakataong maaaring itong magdulot ng pagkalito at memory loss. Mayroon ding maliit na posibilidad na maging sanhi ito ng pagkasira ng atay at bato dahil sa pagdami ng enzymes at kung mayroon ding dati ng sakit sa atay at sa bato ang mga pasyenteng umiinom nito. Meron din namang ilan ngunit hindi naman parati na iniuugnay din po ang type 2 diabetes sa side effects ng statins. Ito ay dahil sa posibilidad na maaaring tumaas ang blood sugar sa pag-inom nito. Depende po sa pagkakataon kinakailangan ng tamang pagbibigay ng gamot sa kolesterol sa mga taong buntis, nagpapadede ng sanggol at mayroong liver disease. Marapat lamang po na ikonsulta sa inyong mga espesyalista kung maaari kayong kumain o uminom ng mga grapefruit o pomegranate. Maaari po kasing mahirapan ang ating katawan na i-absorb ang statins dahil sa mga ito. Ilan sa mga maaaring irekomenda ng inyong mga doktora ay ang pagpapalit po ng statin brand o ng statin drug, pagkakaroon po ng pagbabago sa dosage o pagsubok ng iba pang mga gamot na nagpapababa ng kolesterol. Para sa iba pang mga nais mag-ask Doc Dex dyan, bukas po parati sa mensahe at sa komento ang aking page o ang official page ng Good Morning Kapatid. Ayun.
ang mahalaga doon talaga, dapat kumonsulta sa doktor. Kailangan, kung iinom ka man, yung statin, regulated sana ng doktor, syempre, kailangan ng reseta. Tapos at the same time, nababantayan at tututukan. At tingin ko, misconception, maling akala yung kung nagkakastatin ka na, pwede na chicharon, galore. Kailangan pa rin watch your diet. Watch your diet. Alam mo, I like that point, Mami, kasi kadalasan, di ba, ako kasi lumaki ako na may mga lola, lolo ako, yung mga tito-tita ng mga mas matanda na lolo-lola. Ang hirap pagsabihan. Diba? I'm sure marami sa mga kapatid natin ngayon nakikinig na parang pag medyo umabot sa edad, bakit? Matanda na ako, gusto ko na lang kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Pero, again, hindi pwede na dahil naggagamot kayo. Kasi nagiging kadalasang rason sa akin yan dati. Na, lalo ng tatay ko. Naggagamot na ako. Naggagamot na ako. Hindi ko pa rin pwedeng kainin yung gusto kong kainin. Pero at the end of the day, pag nabubuhay tayo, hindi magkagamot tayo para lang tayo ay magamot, no? Ito ay para sa pamilya din natin. Isipin natin sila. Oo, kasi halimbawa magkasakit ka at lumalayan, hindi maagapan, isipin mo rin, sila rin ang hindi naman sa maaabala, pero sila rin yung masa-stress. O sila yung mag-aalala para sa'yo. Kayo. Well, na-experience ko naman yan because nabubuhay pa yung mga lola at lola ko. Kami nga yung tipong, kaya rin mga bawal sa kanila. Sila pa yung sasabihin, Lolo, bawal na yung rice na yan, tama na. Yung lolo ko pa naman, mahilig siya yung tira ng lahat. Kakainin niya. So yun yung tendency, nagiging sakitin siya. Ayun. Ikaw, Justin, may experience ka bang ganyan? Hindi, ako yung pasaway dyan eh. Kapag uminom na ako ng ganyan, parang, oo nga, sige, uminom na ako. Sige, chicharon pa mo. galore. So, sige na nga. Makikinig ako sa payo mo. Pero alam niyo, napakalaking bagay talaga ng liver, ano? Yeah. Naalala ko before, meron ako mga kailangang i-take na medication na kailangan bago ko i-take, magpapatest muna ako, yung sa blood chem, para makita din yung sa liver kung kaya or kung nasa tama yung level ng cholesterol ng katawan ko bago ko inumin yung gamot. It just goes to show na iba rin talaga yung impact ng liver sa katawan, especially since yun nga yung nagpo-produce din ng cholesterol. Yes, and speaking of testing, naalala ko lang din paalala sa ating mga viewers na wag kalimutan po magpa-check up din. Pag may time, no, at may budget, yung yearly check up para ma-check nyo yung levels ng lahat ng nasa katawan. Kahit nakakatakot. Di ba? Nakakatakot. Mas okay na yung alam mo kung ano yung problema kaysa sa iniiwasan mo yung Kung problema. makayas ako, akala mo hindi ako umiiwas. Actually, number one ako. Diba? Tatanungin din natin kay Doc Tex minsan, ano ba yung good cholesterol? Kasi meron Meron pinagyayabang din yun eh. Yung bad cholesterol, yun yung nakakapag-block ng iyong arteries at daan. Ito pa, hindi dapat mag-block. Okay. Do not block the driveway. Sabi nga nila, wow! Bawal daw ang sugapa. Mga issue tungkol sa mga pasaway na kapitbahay na humaharang sa driveway. Yan ang tatalakayin ni Atty. Buko sa Legal Bato. Mga kapatid, isa sa problema na inilapit sa atin sa Facebook page ng Good Morning Kapatid ang usapin sa driveway o parking. Narito ang bibigyan natin ng payong legal mula kay Clarissa Balmes Martinez. Attorney, yung harapan ng bahay namin, madalas parkingan ng kung sino-sino. Nasa loob naman po ako ng subdivision. Kaso, minsan, halos wala na ako madaanan. Hindi ko rin malabas ang e-bike ko dahil may nakapark sa harapan ng garahe. May karapatan ba sila na magpark sa harapan ng bahay ko at hindi magpaalam? Ang kalsada ay para sa gamit ng lahat upang daanan ng sasakyan. Wala pong karapatan ang sinuman, kahit yung may-ari ng bahay na gawing parking ang kalsada na tapat na ng kanyang bahay. Hindi rin maaaring mag-park sa harap ng gate ng may bahay dahil mahaharangan nito ang paglabas at pagpasok dito. Kung nakatira sa mga private subdivision, ang paggamit ng kalsada bilang parking ay saklaw ng panuntunan ng Homeowners Association. Kung ito naman ay wala sa loob ng subdivision, ang paggamit ng kalsada bilang parking ay regulated sa pamamagitan ng ordinansa ng bayan o lungsod na nakakasakop dito. Kung sakaling hindi magkasundo ang magkapitbahay tungkol sa usapin ng driveway o parking sa tapat ng kanilang bahay,
maaaring idulog ang problema sa katarungang pambarangay upang ito ay mabigyang solusyon. Ito naman ang katanungan mula kay MJ Rojas. Attorney, paulit-ulit po ang pananadya at pangaarang ng kapitbahay sa aming driveway. Inaangkin na rin po nila ang gilid which is common area. Mahigit 2 taon na po itong problema dahil sa paglalabas o pagpapasok, unang sasakyan ay nagkakaroon na ng komosyon. Dead end po ang street at katapat po namin ay wall. Nagkakasakit na rin po ang aking mga magulang dahil sa stress na dulot nila. Kahit anong pakiusap ay wala silang pagbabago at kahit officers at barangay ay hindi maaksyonan. Anong aksyon po ang maaaring gawin? Kung kayo ay hindi na kayang pag-ayusin ng barangay, maaari kayong magsampa ng kaso sa korte. Ang tawag po sa kasong ito, injunction, upang pigilan sila sa pagharang ng inyong driveway. Maaari ding humingi kayo ng danyos o damages sa korte dahil sa naidulot sa inyo tulad ng stress sa inyong mga magulang. Maaari din kayong magsampa ng kasong kriminal. Ang tawag sa kasong ito, unjust vexation o yung pamumwisit. At ito ay may parusa na pagkakulong ng 1 hanggang 30 araw ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Ngayon, nabanggit na ni attorney yung mga legalidad. Pag-usapan natin, ano nga ba yung tamang pag-uugali dapat o etiquette no, when it comes to street parking, lalo kapag nasa loob ng village o sa loob ng subdivision? Kasi, minsan kala mo obvious pero hindi. Sabi mo, naka-block na pang sa driveway. Kahit yung kalahati lang nung driveway na block nyo, hindi na makakalabas yung may-ari nung bahay, di ba? So yung mga ganyan, kailangan tayo mas maging mapagmasid kung saan tayo. Pero ako naman siguro, bago aabot sa hablahan, pagka mga ganyan, kapalagay ko maganda rin na tigil ka muna, take 2-3 seconds bago ka magsalita. Kasi minsan yung mga salita, nagkakaigitan kayo dahil lalo pag sa umaga yan. Mahirap talaga pag sa umaga. Lalo pag ang kausap mo ay nagmamadali or nasistress sila. Ako kasi may experience ako dyan kasi sa pinakamahabang panahon, nakatira kami sa tapat ng simbahan. So sa tuwing merong misa or sa tuwing merong gathering sa multipurpose hall, talagang nabablock yung driveway namin. Pero natutunan na lang din namin ni Boyet na talagang kumbaga parang ipaalam or ipaalala na sana po makakalabas kami, lalo kami. Sa kapatid ko, ganun din siya, lalo na itong ng kapapanganak pa lang ng sister-in-law ko, yung mga ganung bagay, medyo kailangan talaga mas iintindihin mo. Kasi sa akin, sa ano ba, paano man Tagalog na circumstantial, depende sa sitwasyon. Oo, kasi hindi mo rin masabi. Pero paano mo nagawa yun? To block people off. So, naglagay ka ba ng sign sa gate naglagay nyo? ako, do not block the driveway. Okay. Kasi minsan, hindi naman din nila sinasadya, parang lalo kung sila din nagmamadali. Ito kasing mga problema na ganito, mabuti nga ina-address ni Attorney Buko kasi kadalasan hindi naman ito pinag-uusapan. Kasi iniisip mo, parking lang naman yan, para sa lahat naman yan. Tao, diba? Pero diba sabi ni Attorney Buko na hindi daw porket sa tapat ng bahay mo ay iyo din ang parking. So, ang lesson dyan ay kung wala kang pang paradahan, huwag ka na lang muna magdagdag ng sasakyan. Yung kapasidad, yung sakto muna sa kapasidad din ng bahay mo. Isip ko, bakit ba naging problema to? Dahil sa coding. Dumodoble, nagdadalawa ng sasakyan. Saka minsan din, pag sa mga subdivision, di ba, meron minsan mga rules na pag weekdays or alternate days, kaliwa lang yung parking, kanan lang. Lalo na pag makikitid yung daan ng subdivision. So, madalas, tulad dun sa subdivision namin, merong open parking lot or open lot na, yun lang, medyo maglalakad ka. Pero ano ba naman yung konting effort para hindi ka makaabala? So, parang at hindi ka rin maaabala. Kasi kung nasa bahay ka na, biglang may kakatok sa bahay mo, pwede po bang pakiusog yung sasakyan ninyo? Hindi ako makalabas. Hindi ako makalabas. Ikaw lang din ang maaabala. Tama ka rin dun eh. Siguro magandang pag-usapan na ng mga kapitbahay or mabuti kung may homeowners kayo, magkasundo kayo. Halimbawa din sa subdivision namin, pinapatupad din niya na one-sided parking. Tapos meron mga certain gates na hindi mo pwedeng takpan. Tama. Pero sa kalsada mismo, problema din yan, di ba? Kasi wala tayong mga parkingan eh. Di ba? Actually, kung minsan, anong tawag doon? Yung obstruct na yung road. May mga yun talaga schools ang problema. Actually, sobrang laki niyang problema. I'm sure aware ka dito. May ilang mga panukala na minsan inisip mo bakit ba naiisip itong mga panukala na ito. Naalala niyo dati may panukala na bago ka bumili ng sasakyan, kailangan mo muna presenta ng pruweba na meron kang karampatang parking para din sa sasakyan mo. Dami palang Interesting.
yun. Yung ano naman, kasi ang iniisip talaga yung obstruction. Obstruction, oo. So, it might not be the right answer, pero yun yung hinahanapan ng solusyon. Yes, yun ang problema. So, dapat kailangan talaga, hanggat maaari, you talk to your neighbors or yung association para meron kayong magandang usapan para hindi umaabot sa ganung punto. Para lahat tayo mapayapa ang pag-iisip kahit habang nasa kalsada. At walang malilate sa trabaho. Oo, ayan. At school. At sa ating pagbabalik, driver ng SUV na nabangga ng kotse sa Subic, pinaghahanap na ng mga otoridad. At mga barrier na inilagay sa paligid ng Scarborough Shoal, inalis na raw ng China. At mga cast ng kapatid hit serye na Batang Quiapo naglibot at nakisaya sa kanilang fans sa Cavite. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Narito na ang mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Sa pool sa video SUV, paulit-ulit na binangga ang nakagitgitang kotse sa may Subic, Zambales. Driver ipapatawag ng LTO. Sa Maynila, 2 Indian nagbanggaan at muntikan pang magsuntukan sa daan dahil sa away sa pautang. Mga mangingisdang Chinese at Vietnamese gumagamit daw ng lason sa pangingisda kaya't nasisira ang mga bahura sa Scarborough Shoal. Policy ng ilang online seller na humihingi ng video bilang pruweba sa mga gusto magpa-refund. Legal nga ba? At cast ng hit serye na Batang Quiapo nakisaya sa mga taga Cavite para sa kanilang unang anibersaryo. Sunod-sunod na naman na insidente ng road rage na nag-viral nitong weekend. Sa Maynila, 2 rider ang naghatawan ng helmet. Sa Olongapo naman, pinaghahanap ang driver ng isang SUV matapos mang-araro ng isa pang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagpang-abot ang 2 motoristang yan sa Barangay 306 Zone 39 sa Maynila. Sa viral video, kita ang pagkompronta ng lalaking naka-t-shirt na isang tricycle driver sa isang delivery rider. Matapos duruin ng rider, nagkaambahan ng 2. Maya-maya, sinapak ng trike driver ang rider saka pinaghahampas. Dahilan para tumalsik sa kalsada ang kanyang helmet. Bumaba ng motor ang rider para kunin ang helmet. Saka bumuelo para ipalo ito sa mukha ng tricycle driver. Napatigil saglit ang driver, saka akmang may kukunin sa kanyang tricycle. At saka hinabol ulit ang rider. Hindi na nakuna ng iba pang mga tagpo. Pero singitan daw sa kalsada ang pinag-awayan ng 2. Yung pagsingit talaga po, para pong napikol lang. Nainis lang siguro po yung isa. May pasapo. Sinong may pasapo? Yung complainant po, yung Grab. Nagpapasapo. Nagpa-medical po totoo yun. Meron din dito tama. Tapos nung nagpa-blatter na po sa amin. Sa may Subic Bay, Freeport Zone sa Olongapo, kita ang 2 sasakyan na yan na nagbanggaan. Tinakbuhan nyo? Inakala ng uploader ng video na tatakbuhan ng itim na SUV ang nabanggang hatchback na kotse. Pero nagmaniobra lang pala ito para balikan ang nakabanggaan. Harangan nyo! Wag! Harangan nyo sa tayo babanggain yan! Pagbalik ng SUV, hinabol nito ang mga sakay na nakabanggaan sa sakyan. Umasta pa ito na parang mananagasa. Inatrasan pa ng SUV ang kotse bago marurot palayo. Humingi ng tulong ang kaanak ng driver ng kotse sa mga nakakita para makapagbigay ng statement tungkol sa insidente. Kasunod ng viral video, ipapatawag ng LTO ang driver ng itim na SUV. Mag-i-issue po ngayong umaga po ng show cause order ang ating Region 3. Humingi nga ako ng preliminary report para malaman natin kung sino yung mga taong ito. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pamamaril naman, nauwi ang paninita ng isang gwardya sa mga nagpapahingang trabahador sa Calamba, Laguna. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dito kami nagawa, sir. Wala naman kami dyan sa property nyo. Wala naman kami sa property nyo. Sa video na ito, nakuha ng isang construction worker. Kitang nakikipagtalo sila sa 2 security guard sa gilid ng Calamba Premier International Park na bahagi ng South Luzon Expressway sa Calamba City, Laguna.
Sir, pares tayo. Inaalis ng mga CQ ang mga trabahador na nagpapahinga noon malapit sa construction sa gilid ng expressway. Empleyado kayo, empleyado din kami. May karapatan. Maya-maya'y umalis ang isa sa mga CQ na si alias Demetrio. Oh, yan ha, tinatakot pa kami. Tumakbo yung isa. Patuloy naman ang sagutan ng mga trabahador sa isa sa mga CQ. Sir, nagpapahinga lang naman kami dito eh. Wala naman kami ginagawa, sir eh. Nagpapahinga lang Maya-maya pa, bumalik na ang isang gwardya na may dala ng baril. Ilang beses niyang pinaputukan ang isa sa mga trabahador. Dead on the spot ang trabahador na si Ronald Santillan, 32 taong gulang. Nakatakbo naman palayo ang nag-video at kanyang kapatid na si Robert. Dito kami nagawa, Agad ding tumakas ang namaril na security guard na si alias Demetrio. Arestado naman ng kasama niyang CQ na nagpatakas daw sa sospek. Kalaunan, sumuko na ang namaril na CQ sa Cabuyao CIDG. Ito turnover siya sa Calamba PNP at sasampahan ng mga kaukulang reklamo. Wala pa naman pahayag ang security agency ng sospek maging ang kontraktor ng binaril na trabahador. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pool sa video ang away ng dalawang Indian sa Baseco compound sa Maynila. Ang ugat ng kanilang away dahil daw sa pautang. Nagbabalik si Dave Abuel. Sa pool sa video ang Indian na yan, nasakay ng motorsiklo sa Baseco compound sa Maynila. Nagdire-diretso siya hanggang sa banggain ng isa pang motorsiklo. Natumba ang dalawang motor, pero ang bumanggang rider agad tumayo at sinuntok ang backride na kapwa Indian. Bago pa mauwi sa rambol ang away, agad na magitan ng mga pulis. Inutukan pa nila ng baril ang mga sangkot. Sa investigasyon, lumalabas na ang punot dulo ng away na yan. Ito palang suspect, meron silang awayan dahil parang rivalry sa mga pautang. And dumating sa punto na yun nga, nagdala siya ng baril. Kung hindi tayo nakapag-respond at hindi natin nakita yun, maaari talagang may nangyari hindi maganda. Nabawi naman mula sa magkaangkas ang baril na sinasabing ginamit sa panunutok. Bago ang insidente sa video, matagal na raw palang naghahabulan ang mga motorsiklo. Nagkaroon ng mahabang habulan. So, meron nung kasamahan din nung nakakita nung mga victim, so happen, nandito din ho. Tumulong ho na isalya niya ho yung suspect. At eksakto naman ho, right there and there ho, natutukan ho ng ating mga TMRU. Nang tignan ng compartment ng motor na magkaangkas, nakita ang iba't ibang damit. Kaya hinala ng mga pulis, may intensyon na ilihis ng mga sospek ang pagtugis sa kanila. Nakakapagtaka, ba't ka magdadala ng 4 na jacket ho? Nasa isa at may mga bago sila. May mga bago sila at may mga sombrero po at meron din ng pantakip sa mukha. Based sa experience namin as law enforcers, sometimes kasi when you committed the crime, so immediately nag-change tayo ng attire, di ba ho? Nasa kustodiya na ng pulis ang dalawang sospek na kapwa naharap sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Tumanggi naman silang magbigay ng pahayag sa media. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Arestado naman ang 2 notorious na snatcher sa Maynila. Ang mga suspect dumarayo pa raw sa iba't ibang lungsod para mambiktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mag-alas 4 ng madaling araw nitong Sabado nang masapul sa CCTV ang riding in tandem na ito sa Santa Ana, Maynila. Pagdikit nila sa mga naglalakad, biglang hinablot ng backride ang cellphone ng isa sa mga babae sa kahumarurot paalis. Hindi napalaya ng unang beses na ng biktima ang riding in tandem. Sa kuwang ito nitong Enero 29, hinablotan din nila ng cellphone ang isang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ayon sa pulis, notorious na magnanakaw daw talaga ang dalawa. Kalimitan ma'am, ang mga biktima ng mga ito yung mga nagtatrabaho sa gabi, mga estudyante na pumapasok ng maaga. Hindi lang daw sa Maynila sumalakay ang mga kawatan nitong mga nakaraang linggo. Nakaraang linggo ay sunod-sunod yung mga complaint na natanggap ng aming opisina regarding sa mga biktima ng mga ito. Limitan ma'am, mga record na nagre-reklamo is dito sa malapit sa area ng Santa Ana, yung Mandaluyong, Makati, tsaka Pasay po. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis, kasunod ng panibagong insidente ng pagnanakaw. Dito na naaresto ang dalawa.
Ayon sa mga pulis, matapos ang isinagawang backtracking sa mga CCTV, natunto nila itong motorsiklo sa bandang Paco, Maynila. Di kalayuan sa lugar, nasa kote na rin nila ang 2 kawatan. Nabawi mula sa mga sospek ang cellphone ng biktima, mga helmet, pati ang jacket na ginamit ng mangyari ang panghahablot. Aminado naman ng mga sospek na sila ang nagnakaw nitong Sabado. Hirap daw kasi silang makahanap ng trabaho. Para kahit pa paano may konting panggasto sa araw na yun. Itinanggi naman ng dalawa na notorious sila. Isang beses pa lang daw nila itong nagawa. Na-inquest ng dalawa na maharap sa reklamong robbery snatching. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, inalis na ng China ang mga barrier na namataan sa paligid ng Scarborough Shoal. Pero napag-alaman naman na sinasadya raw sirain ng Chinese at Vietnamese fishermen ang lamang dagat sa lugar para di na natin mapakinabangan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Paglalatag ng floating barrier, sandamakmak ng mga barko ng China Coast Guard, at panghahabol mismo sa mga Pilipinong mangingisda. Ilan lang yan sa mga ginagamit na estratehiya ng China para iharas sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc o mas kilala sa tawag na Panatag o Scarborough Shoal sa may kanluran ng Zambales sa West Philippine Sea. Sabi ng BFAR, ginagawa lahat ng China para itaboy ang mga Pilipino sa Panatag. Katunayan, sa impormasyong nakuha nila, may mga nasira na raw na bahura doon. Dahil sa pangingisda gamit ang cyanide na isang nakalalasong kemikal. Ang pinaghihinalaang nasa likod niyan, mga mangingisdang Chinese at Vietnamese. According to the statement of our Filipino fishers, these Chinese actually they intentionally destroyed Bajo de Masinloc to prevent Filipino fishing boats to fish in the area. Ayon sa BFAR, mapanganib sa marine ecosystem ang cyanide dahil pinapatay nito lahat ng lamang dagat kahit ang mga maliliit na isda. Kung mapatunayan daw ang naturang aligasyon, malinaw daw na paglabag ito sa International Maritime Law, partikular sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ng News 5 ang China at Vietnam tungkol sa issue. Pero ang Philippine Coast Guard, aminadong wala pang hawak na ebidensya para patunayang may kinalaman nga ang dalawang bansa sa pagkasira ng bahura sa Panatag Shoal. What we're saying is that one, this didn't happen overnight. Matagal na itong nasira. Pangalawa, we don't really have on our files na makikita natin na ang Vietnam at ang China ay talagang tahasan gumamit ng cyanide na talagang sila mismo, no? Para maiwasan na yan, mas paitingin daw nila ang rotational deployment ng mga barko kasama ang BFAR sa Panatag Shoal. Pero paglilinaw ng PCG, hindi yan para galitin ang China. Na ang objective natin dito is not to provoke anybody, not to escalate the tension in Bajo de Masinloc. Our objective here is to protect the Filipino fishermen, to make sure na ang mga Pilipino mangingisda ay makakapangisda sa Bajo de Masinloc. Kumpiyansa rin ang BFAR na makatutulong ang rotational deployment para mapataas ang produksyon ng isda mula sa naturang bahagi ng ating karagatan. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Bibili ang Pilipinas ng fighter jet mula sa Sweden. Ayon sa ating militar, mga JAS-39 Gripen ang inalok sa atin ng Sweden na uri ng multi-role supersonic fighter jet. Ang multi-role jets ay nagagamit para sa aerial surveillance pati na sa mga attack mission. Ginagamit na rin ito ng ibang bansa gaya ng Hungary, South Africa at Brazil. 12 jet ang bibilhin na aabot sa 61 billion pesos ang halaga. Nagbabala ang Department of Trade and Industry na iligal ang ipinatutupad na no video, no refund policy ng ilang online seller. Sabi ng DTI, walang batas na nagsasabing kailangan ng kalakip na video ang reklamo ng customer pagdating sa mga sira o maling parcel. Depensa naman ng mga online seller, ito lang ang pinanghahawakan nilang proteksyon para hindi mapagsamantalahan ng mga buyer. Pero ayon sa DTI, pwede namang dumaan sa kanilang mediation process ang mga reklamo ng customer. Yung pagpataw ng additional requirement na i-video habang ina-unbox yung item na na-receive, wala po yan sa batas.
Nagbabala naman ang mga ekonomista na posibleng mauwi sa tanggalan sa trabaho ang panukalang minimum wage hike. Ayon sa ekonomistang si Leonardo Lanzona ng Ateneo de Manila University, posibleng magbawas ng tao ang mga negosyo dahil sa mas mataas na production cost. Base rin daw sa mga pag-aaral, posibleng umakyat daw ng hanggang 1 percentage point ang unemployment kung isabatas ang 100 pisong aumento sa sahod. Maaari rin daw magtaas ng presyo ang ilang produkto sa ibang sektor. Naniniwala rin ang political analyst na si Dennis Coronacion na malaking dagok din ito para sa maliliit na negosyo na ngayon pa lang nakakabawi matapos ang pandemya. Patay ang isang Pinay matapos mahulog mula sa pinagtatrabahuang condominium unit sa Malaysia. Natagpo ang walang buhay ang 30 anyos na si Cristel Rose Ledesma. Ayon sa mga pulis, nagising daw ang mga amo ni Cristel nang marinig ang sigaw ng Pinay. Isang linggo pa lang namamasukan si Cristel nang mamatay. Hindi naman kumbinsido ang kamag-anak ni Cristel na aksidente ang nangyari. Tingin nila may foul play sa nangyari dahil nagagalit daw ang babaeng amo kay Cristel na lagi niyang kausap ang kanyang nobyo sa telepono. Magsasagawa ng sariling investigasyon ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagkamatay ng Pinay. Maaksyon ang pagbubukas ng UAAP Season 86 nitong weekend. Pareha silang paso ng FEU at UST Women's Team ang kanilang mga kalaban sa volleyball. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Tuloy ang aksyon sa opening weekend ng UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament. Sa unang laro, binuksan ng FEU Lady Tamaraos ang kampanya nila sa pamamagitan ng paglampaso sa UP Lady Maroons. Dikit ang tatlong set sa pagitan ng dalawang koponan pero nagawang malusutan ng FEU ang UP sa bawat pagkakataon. Final 25-23, 25-21 at 25-18. Nagpakitang gilas si Gerzel Petalo para sa Lady Tams matapos kumamada ng 16 na puntos kabilang ang 4 na blocks. Malaking bagay raw para sa koponan ang magandang simula sa season ayon sa kapitang si Christine Obaldo. Moral booster po namin to. Since first game, parang nagawa po namin ng maayos yung sit nga po. Parang dito po ko may kukuha ng lakas para sa next games na. Yun nga, parang sabi ni Coach Knowles, ito yung first step na. Straight set finish din ang nakuha ng puwersa ng UST Lady Tigresses kontra sa NU Lady Bulldogs. Matapos manalo sa first set, hindi na nawala sa uste ang momentum at nagdulot ng panalo. Final 25-19, 25-23 at 25-22. 4 na Tigresses ang naka-score in double digits sa pangunguna ng 16 puntos ni Angeline Poyo. Kahit wala na mga veteranang gaya ni na Ea Laure at Amy Hernandez, maganda pa rin ang ipinakita ng koponan. Doon sa result ng laro, nagulat ako. Pero doon sa nilaro nila, hindi ako nagugulat doon kasi ganun na kami mag-ensayo. Talagang siguro maganda yung gising namin A-game. Tuloy ang UAAP Women's Volleyball sa Miyerkules, February 21 sa Smart Araneta Coliseum. Magtatapat ang defending champions LaSalle Lady Archers at FEU ng 2:00 ng hapon. Susundan naman ang tapatan ng UST at UE Lady Warriors pagsapit ng 4:00 ng hapon. Nagbabalita mula sa frontline. Marty Bautista, News 5. Sumabak na rin sa training ng Gilas Pilipinas si Teniente L.A. Tenorio. Pero di yan as coach, kundi bilang player. Di man bahagi ng 12-man pool, isinama ni Coach Tim Cone si Tenorio para ibahagi ang kanyang experience sa younger players. Bukod kay Tenorio, isinama rin muna sa training camp si Japet Aguilar. Pinupunuan din nila ang 2 spot sa Gilas pool na bakante habang injured pa sina AJ Edu at Junmar Fajardo. Posible raw na bumalik bilang bahagi ng coaching staff si Tenorio sa susunod na window ng FIBA World Cup qualifier sa Nobyembre. Ipinakilala na po ang mga kandidata na kalahok sa Miss Universe Philippines ngayong taon. Kabilang sa nagpakitang gilas, ang ilang pageant veterans at maging mga nanay. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Nagharapan at nagtapatan na ang 55 kandidata ng Miss Universe Philippines 2024. Formal nang ipinakilala
ang mga kandidata kagabi. Dahil dyan, excited na ang Pinoy pageant fans. Ngayon pa lang, may mga frontrunner na. Gaya ni na Miss Mariveles L. Holman, Miss Baguio Justine Tara Valencia, Miss Bacoor Victoria Velasquez Vincent, at Miss Cainta Stacy Gabriel. Suot ang kanilang evening gown at cocktail dress, nagpatalbugan sa pagrampa sa Golden Runway ang mga kandidata. Patikim pa lang daw ito sa coronation night na dapat abangan ng fans. The fans can definitely expect the best production number that they've seen in the past 5 years. And at the same time, the girls are going to be at their best. Speaking of the best, 4 na international pageant veterans ang nagbabalik sa MUPH 2024. Kabilang dyan si Cyril Payumo, Chris Tiffany Johnson, Christy Lynn McGarry, at Maria Atesa Manalo. Kahit may experience na, hindi raw sila nagpapakampante. Ang mga baguhan sa pageant scene, hindi nagpakabog. Tulad nila Alexi Brooks ng Iloilo at Miss Northern California Kayla Jean Carter. Ito ang first time na may kinatawan ng 9 na Filipino communities mula sa Amerika, Australia at United Kingdom. Unang taon din na wala ng age restriction sa MUPH at pinapayagan na rin ng mga kandidatang may asawa at anak. Tulad ni Miss Davao del Sur na proud single parent of 2. #Love for All daw kasi ang tema ng MUPH 2024. We know na when it comes to pageant, marami talagang nag-aaway-away, marami ang negativity, but we want to foster love, kindness for all. Naging sentimental naman si Miss Universe 2023 Michelle D. Sa kanyang speech, nagbilin siya sa mga kandidata na i-enjoy ang kanilang journey at higit sa lahat, maging totoo sa sarili. Of course, the crown, the recognition, the exposure, those are all great things and I'm very blessed. But without a true purpose to really become the face of a brand such as Miss Universe, it takes more than beauty. Sino kaya magiging kinatawan ng Pilipinas sa 73rd Miss Universe sa Mexico? Malalaman yan sa Coronation Night sa May 22 sa Mall of Asia Arena. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Naglibot sa Cavite ang cast ng Batang Quiapo sa pagdiriwang ng kanilang first anniversary ng hit kapatid serye. Kabilang po sa mga bumisita sina Coco Martin, Lito Lapid, Macoy De Leon, Elijah Canlas at iba pang cast ng serye. Libo-libong fans naman po ang nag-abang para masilayan sila. Ayon kay Coco, ang pagbisita nila sa mga barangay at probinsya ay pasasalamat daw sa mainit na pagtanggap sa nangungunang primetime serye. Dapat daw abangan ang iba pang barangay na iikutin ng Batang Quiapo. Mapapanood din po ang serye sa TV5 tuwing alas 8 ng gabi. Napuno ng saya at nostalgia ang SMGC Festival Ground sa Parañaque kasunod po ng reunion concert ng legendary OPM rock band na River Maya. Libo-libong fans ang dumagsa para mapanood ulit ng magsama-sama live sina Bamboo Manyala, Rico Blanco, Mark Escueta at Nathan Azarcon. Higit 20 ang kinanta ng Maya sa fans, kabilang syempre ang hits gaya ng If, Kung Ayaw Mo, Wag Mo at ang una nilang single na Ulan. Kinanta rin ng Nico Rix ang You'll Be Safe Here na naging hit ng banda pagkatapos umalis ni Bamboo noong 1998. Nagkaroon naman ng technical issue nang mawalan sila ng audio sa gitna ng 20 million. Pero naayos din ito matapos ang ilang minuto. Natapos po ang concert sa mga hits na Himala at Kisap Mata. Isa sa mga nakisaya ang nobya ni Rico na si Maris Racal, present din ng ilang mga artista kagaya po ni Daniel Padilla. Tulad naman ng River Maya, tuloy-tuloy lamang ang ligaya ng ating mga kapatid na nakatutok sa atin ngayon. Heto po ang kanilang mga selfies. Oh, hello! Oh, hello! Ang cute! Ay, may Star Wars na Ay, may maleta din siya. Ay, ano? Grabe! Oh, may maleta din. School bag. School pero happy. Oh, may 5! Good morning! Parang ang hirap mamili ngayong umaga. Ang ganda ng entries nila. Napaka-cute.
Lunes talaga nga naman. Yung iba parang ready to travel. Yes. Kaya mga kapatid, padala lamang po ng inyong mga selfies. Ilagay niyo rin kung saang lugar kayo naroon para sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Mami Cheki. Naiba. Yes. Mamaya sa kitang-kita, mahalina sa mga higanteng bulaklak na paandar sa mga event. Kaganda. Yan ang ibibigay mo sa The One. The One! Ito, sa tanong ko lang, muli akong nag-ikot at pumulso sa mga kapatid natin para alamin ang mga sign ng pinapangarap na The One. Sa Working Mom naman po, isa pang bagong bonding idea with the kids ang aming ibibida. Pop-up printing ng tote bags at iba pa. Ituturo namin yan maya-maya. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid sa mga events, lalo na yung mga pambatang salo-salo. Madalas po kanya-kanya tayo ng pakulo, di ba? Para mas engaging sa ating mga kiting at chikiting, may kuting para sa mga pusa pala. Hindi po. Pang chikiting. May iba pa na paandar, instant souvenirs na rin. Tulad na lamang po nitong pop-up printing na pwedeng-pwede rin pambonding. Ang dami kasing letter P, kayo din eh. Para mas ipakilala sa atin ito, makakasama po natin si Mami. Eto hindi P, F. Fern. How do you pronounce your last name? Ni. Fern Ni ng Pop-Up Print Manila. And we have Kim also with us. You guys are friends? We're sisters-in-law. Ay, cute naman! Uy, bihira yun na yung mga sister-in-law na magkasundo. Joke lang yun. Yung sa akin kasundo ko. Ay, sorry ha? Ako, hindi. Hi sa Yin. Hi, Ate Bobe. Nasabi ko lang. Okay. Ano po ba ito, mga pop-up printing na ito? Tell me more about it. Kasi I see a folder. Okay. May mga steps tayo. So, step 1. Step 1 is here. Get your pouch. No? Okay, kuha tayo ng pouch. Ito na yun. Tapos yung mga bata, pipili sila ng mga gusto nilang stickers for their design of their pouches. Okay. So pwede... How young yung pinakabata nyo na na-try magganito? Siguro mga 3, pero usually ina-assist sila kung pag mga sobrang bata pa. Any age naman, a-assist sila ng mga Can I pick? Kunwari, Alpot, siguro Alpot, Ilio, kasi mas mabilis. So, and here are the other stickers pa ha. Ay, cute. Okay, so I'll pick I, L, okay, I-O po. Okay. So ito, ano palagay nyo yung parang edge niya, yung parang kakaiba sa kanya? Kasi ngayon ko lang to narinig. Yeah, kasi bagong-bago rin talaga kami, no, Mommy Dims, no? So ang edge nito, yung mga bata, for us kasi, naturally creative sila. So dito, na-unleash nila yung creativity nila. Plus, kapag ginawa nila, ito, makukuha nila kagad. Sila magde-design Ilang minutes usually nagte-take? You know, the whole process takes about 5 minutes lang. Ay, ang galing. Okay, so ganyan. Ito, Pokemon. Ito, favorite ng mga bata. Yan. So, get your pouch, pili ng design. And then the third one is... That's it na. Ito na, printing ito na. Ito na, natin. Gagalagatan dito yan. Okay. Paano nyo naisip tong business na ito? Kayong mag-sister-in-law talaga magkasama. Ay, amazing. Ang galing. Okay. Because my daughter is turning 7 years old last year, no? So, 7 years old siya. So, uma-attend kami ng maraming birthday parties. Di ba kung ano-anong booth sa birthday parties. Tapos, our family business is really selling printing machines. Ay, can I call you later? Can I call you later? Okay. So, yung sister-in-law ko, si Kim, mahilig siya mag-DIY. Sabi ko, why not make na booth ng anak ko na parang do-it-yourself pouches. Yun. Ang galing Ganyan lang. Tapos, usually, magkano ito? Kunwari, kukunin namin kayo for a party. Magkano yung pinaka-minimum na package? Okay, as low as 10,500 for 50 pouches na yun. 50 na yun? 50 na. Uy, ang galing nga.
Okay, ito yung tinatawag natin craft on the spot, no? But you guys are really crafty. Mahilig talaga kayo. Yes, mahilig talaga. Pati yung daughter ko, di ba? Kasi initially talaga, our audience lang, our market is my daughter. For her party lang. What's the name of your daughter? My daughter is Amanda. Hi, Ay, Amanda! Amanda! Yung ng anak ko. Amanda, hello! Gusto niya ng mga DIY. So sa party nga, try lang namin. Gusto lang namin i-try for her lang. And then eventually, nagustuhan ng mga tao. Uy, ang galing nga. Paano nyo nare-retain na maganda yung relationship nyo? Kasi totoo yung sinasabi ko kanina. Pag pamilya yung, di ba kadalasan pag pamilya, ayaw na kanegosyo. Sa inyo, pwede. Paano nyo yun nagagawa? Oh, actually, masyadong mabait din ang mga in-laws ko. Nandito rin yung mother-in-law ko. Hi, Mommy! So, supportive. So, mabait talaga sila. And saka love na nila yung anak ko. Kasi dalawa lang yung apo eh. So, yung anak ko, parang mahal na mahal nila. So, bakit hindi pa kami magkakasundo? Oh, totoo naman. Alam mo, naniniwala ako dyan. Tingnan mo kung gaano ka-cute yan. Ang bilis lang. Tapos yung mga bata can really make do kung ano yun. Tapos, let's show them na hindi lang to bag, diba? Meron din tayong ganito. Like this one. Oo, parang pouch din. So, ibig sabihin, eto kasi 5 minutes dahil syempre papatuyuin mo pa. Ano pa itong mga meron tayo dito? Ay, may good morning kapatid may good morning kapamilya pa. Okay, tapos ito. Tapos depende kasi sa theme ng party. So, curated siya. So, nakikita ko merong good morning kapatid. Ibig sabihin, kung mga company pwede din. Parties ito, pwede rin na yung mga logo nila. Correct. Ay, ang galing. So, depende sa theme. Ang pinakamabenta ngayon is Sanrio. Ay, ito so, yun. mahilig sila sa... Di ba edad natin yan? Bumalik lang. Oo, di ba? Kasi ako, kaya Pokemon yung pinili ko kasi yung mga anak ko mahilig talaga sa mga ganito. Okay, ano pa yung mga benefits palagay nyo of having this booth sa mga party? I mentioned earlier, di ba, parang na-unleash yung creativity ng mga bata. Pangalawa, this is very unique to them. Sa kanila lang yan, di ba? And then, family bonding na rin. So, pag ginagawa nila together. Kumbaga, you can make para kay nanay, kay tatay, parang gift mo sa kanya. Okay, ako sobrang interesado ako mamaya lalo sa printing. Pero, mag-promote muna tayo. Fern and Kim, thank you. Ang ganda niyong tignan, nakaka-inspire kayo. Sisters-in-law na nagnenegosyo. Sige. So, you can just reach out in our Instagram page, no? popupprint.mnl, yun lang. Tapos, nagre-reply kami. Very responsive kami with the messages. Gusto ko yung sinabi mo nagre-reply kami kasi kadalasan, meron talagang mahirap mag-reply. Mahirap din naman talaga makipag-usap. Pero thank you so much, Pop Up Print Manila. Thank you so much. Kim and Fern, and your mother-in-law, what's the name? Nati. Mami Nati, thank you for being so supportive. Ngayon naman po, konting paalala muna tayo. Okay, ready. Test. 1, 2, 3. Hello, sound check. All right, take 1. MX3 is a natural food supplement verified with alpha, beta, and gamma mangosteen from G. mangostana. This remarkable food supplement has created breakthroughs in the health and well-being of every user. Hi, I'm Ron Titular. I'm 60 years old and I'm a communications coach and broadcast consultant. MX3 makes me feel good, and so it helps me sound good. The sound you produce through your voice is the result of having a good instrument, which is your entire body. So complete physical health means a lot. We always say that when you're feeling bad, your voice is not going to sound its best. If you're aching someplace in your body, then it's going to show in your voice. In the same way that if you're happy, people can hear a smile in your voice. So it's very important to be in optimal health to have your best voice ever. I believe that God has given each of us a special tool, and that's called our voice. And inside our hearts is a message that He wants us to share, and everyone deserves the opportunity to share that message in the best way they can. Panalo ka sa MX3 capsule mo! Sa tanong ko lang, i-ready na ang inyong listahan. Baka relate much kayo sa mga kasagutan tungkol sa sign ng inyong The One. Tuloy-tuloy lamang po ang Good Vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong morning kasalo sa umaga, ang Good Morning Kapatid!
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Literal na sinubukan kong bumiyahe sa Alapaap sa katatapos lang na Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa Capas Tarlac. Ang aking full experience, narito, panoorin natin. Up and away! Literal na on a high ang naging feels sa pagbabalik ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. Lalo na't sa edisyon ngayong taon, hindi lang mga hot air balloon ang lumipad sa New Clark City, Capas Tarlac. Kaya naman, maaga pa lang, dumagsa na agad ang mga tao para sa pangmalakasang post-Valentine's experience na ito. Papahuli ba naman ba ako? Makalipas ang halos 1 oras na paghihintay sa pagpapalobo ng aming sasakyan, eto na, finally, makakasakay na tayo. So how long can we be up in the air? I think it's 30 minutes. 30 minutes. All right. Which way are we going, sir? Are we going to Pampanga or are we going to La Union? That direction. That direction! Basta doon daw. Sa totoo lang, nung una, kinabahan ako sa pagsakay ko sa hot air balloon. Pero nung kalaunan, habang papataas kami ng papataas, ang aking kaba, napalitan ng di mapaliwanag na saya. Iba ang feel sa langit. Nice naman the rice field. So, ay, there's a kalabaw. Yeah. Ganda, oh. Sabay sa ihip ng malamig na hangin, tanaw mo pa ang ganda ng halos buong Tarlac mula sa taas na aabot sa 1,000 talampakan. Talaga namang napawaw na lang ako. Definitely one for the books. 1 hanggang 2 oras ang kayang ilipad ng balloon na ito na pinapatakbo ng apoy galing sa liquid propane. Kung naging kalmado ang aming paglipad, naging maaksyon naman ang aming pagbaba. Halos sumemplang kami sa aming landing. Is it gonna topple over? Yeah. At dahil parang in the middle of nowhere ang aming landing site, to the rescue na lang sa amin ang mga lokal. Maraming salamat mga kapatid! Pero eto, for the angkas ang beauty ng mami nyo. At as promised na rin ng mga organizer, mas pinabongga nila ang pista sa iba't ibang aerial activities. May mga nag-paragliding at may mga nagpalipad pa ng jets at helicopters. Para naman mas kumpleto ang saya, may mga nag-perform pa. Ang dami pong preparation kasi 'di ba kailangan nating i-prepare din yung mga pilots natin with Captain Rowa, of course, siya po kasi ang head organizers natin. And then nandiyan ang mga taga Bureau of Fire, PNP, kailangan natin yung mga logistics, and then syempre si BCDA, kaantabay po natin sa preparasyon na to upang first time na po nagawin natin dito sa NCC ang hot air balloon. Sanay na po kami from the Tarlac and yung mga fiestas at sa lahat po ng mga events ay sanay na rin po kami, and now po is i-enjoy lang po natin. Feel ko po hindi lang lang po ito, nasa days lang po ito kasi lalo na po yung namin, yung mga routine namin is parang same lang pero may mga impact na ngayon. Pero siya pang intermission pero siya parade siya pang street dance talaga. Sa kabuuan, truly an unforgettable experience ang idinaos na International Hot Air Balloon Fiesta. Mag-isa ka man o may kasamang jowa o barkada, lalo na ang buong pamilya, siguradong nag-enjoy sa hatid na lumilipat na saya ng pista. Thank you for flying with us mga kapatid, at on to the next adventure na. Parang may airline si Mami Chicky. More! Mami Chicky Air! Mami Chicky Air! Naisip ko lang kung yung the one yung kasama mo doon. Or kung hindi nyo pa alam, baka malaman nyo dyan. Kasi syempre, malamang kasi sa sempla. So, kailangan alaga. 3 lang kayo niyan. Yung ikaw, si date mo, tapos yung piloto. So, pag kinatch ka, pag nahulog ka, alam mo na. Alam mo na. Pero alam mo na rin na kapag ang kinatch niya yung piloto, may mali. alam mo na kung saan ka palagay ko, he's not the one. May chance. Baka the pilot is the one. Maganda palang test yun, Exactly.
Eh, tatlo lang kayo, di ba? Sino sasagutin mo? Yun ang malalaman mo talaga. Mami, ang sarap mong panoorin pala sa mga experiences na gano'n. Ay, nako. Doon talaga nagsushine yung light mo the best. Kasi yung tawa mo, Yung tawa pa lang eh. hindi bagay sa damit mo today. Paano nga din? Yung mga nakakagalaw-gaw naman talaga ako. Kaya enjoy kami yan. Kasama syempre ng ating mga producers. Yes. Nako, sila Jet, sila Jello. Sana next time kasama na kami, Mami. Ay, talaga. Dapat. Paano tayo isasama? Eh, Siyempre, kasama next tatlo time. sila. Di wala ka na sasakyan sa Kanya-kanyang hot air balloon. Yes, sa next adventure. Yes. Thank you kay Captain Joy Ole at sa lahat ng mga organizers ng ating International Hot Air Balloon. Next year again. Next year, no? Next time naman. Ikaw, na nagsingitan ng roommate mo sa paggamit ng CR. At ikaw, na may meeting kasama ang bida-bida mong katrabaho. At ikaw, na wrong sense sa crush mo. Atay. Nako. Ano gagawin? Hindi ko alam. Tanungan muna tayo mga kapatid. Anong sign na siya na ang the right one? Tanong ko lang. Ang puso ko ay pumili. At ikaw ang pinili. Tanong ko lang, ano ang sign na siya na ang the right one? Hello po, pwede magtanong sa inyo? Okay lang po. Ay, ano po pangalan nyo? Jam. Jam. Ako si Justin. Nice to meet you, Jam. Basta Jam. Jam, tanong ko lang, anong isang sign na nahanap mo na ang the right one? Hala. Michelle, tanong ko lang, anong isang sign na nahanap mo na ang the one? The one? The one. Nasa likod ko. Oh! Okay. Siguro yung matangkad. Basta mag-may matangkad. Basta matangkad. Wala siyang magagawa kasi matagal na kami. So yun na talaga yun. Oo talaga? Gano'ng katagal? Yun yung preference ko. So gusto niya matangkad, gusto ko naman maliit. Bakit? Bakit yun yung preference mo? Yun sa opposite attract. Ilang years na kayo? 12. 12 years. Ano yung advice na mabibigay mo sa mga kapatid natin na Open communication. So always communication is the key lang naman. So pag may hindi kayo nakakaintindihan, huwag kayo matutulog ng magkagalit din. Sir, kasi mag-26 years na kami ng asawa ko this February 12. Oh, wow. Opo. Congrats. Yung ko po masasabing siya na po talaga. Nasubok kami yung mga dumating sa buhay namin, mga ups and down, na pag-anuhan namin, paglaban. Pag mga magsubok, pag parang kaning iluluwa, pag ganun, kami, tawa ng Diyos na nagpasan namin. Oh my gosh, wow. Wala akong masagot. Ano pangalan ng aso nyo? Dio po. Dio? Si Dio. Okay. So, kailangan ba na yung the one, mahal niya si Dio? Yes, syempre. Paano pag hindi na mahal? Ay, hindi naman yun. Wala, hindi the one. Ano kaya mga katangian ng the one mo? Contented, syempre. Contented? Contented saan? Sa kung sino yung partner niya. Syempre, yung hindi na mag-cheat. Hindi na mag-cheat. Uso ngayon yun. Hanggang sa susunod na tanungan, ako po si Justin Quirino para sa Tanong Ko Lang. Nakatuwa. So, dapat hanggang dito ba tatanungin mo yung question mo? Hanggang dito sa studio? Pwede. Sige. Mami David, sagot. Ayaw, gusto niya. Tanungin mo nga ako. Wait lang. Actually, hindi ako ready. I was hoping para kay Jess. Wow! Ikaw yung nagdala. Parang fishing siya di ba? Hindi talaga. Idea ko pero para kay Jess talaga. Para kay Jess ba? Sige. Tanong mo si Jess. Paano mo malalaman pag yun na yung the one? Malay ko. Di pakiramdam ko parang ano yan, parang at peace ka. Talaga? Oo. Hindi, at peace in a way na hindi dahil hindi kayo nag-aaway o hindi kayo nagkakaroon ng alitan. Pero feeling ko, mapayapa sa loob mo. Talaga? Na everything is falling into place. Mami, sa'yo. Wow. Sa'yo. Excited ako. Bakit? Nasagot ako. Excited ka, ha? Mami, Ako yung pinakamatagal ng kasal. Oo nga. Diba? Siguro after, alam mo, and I will say this,
baka in the beginning, yung pang you're still discovering, you will question. Ito ba talaga? Tama ba itong desisyon? And then sa katagalan, doon mo malalaman kapag when it becomes less, yung parang wala na yung novelty. Ito na yung parang normal na, yung buhay. Iniisip mo na yung tatanda kayo together. Yon. Kung if you know this is the person you want to grow old with. Ay, ganyan. Eh, tumatanda na kami. So, hindi. O, ikaw. Marinig yung sa'yo. Kasi ang interesting, dahil kay Jess gusto niya at peace, sa akin hindi. Gusto ko yung parang na-ignite. Yun ang gusto mo naman. I'm on fire. Ganun ang gusto ko na, ito yung the one. So, si B, para siyang umaalab. Hindi, totoo yun yung sa akin. Kasi pag hindi ko na yun nafe-feel, talagang nagsisiksik na ako. Sa kanya, may ganun na ako. Yung parang gusto ko, ang the one sa akin, yung may fire. Baliktad tayo. It's interesting, di ba? Iba-iba. Magkakaiba ng take. Sa'yo. Hindi, pero at peace ka na siya yung mag-i-ignite sa'yo. Oo. Parang ganun. Pero ako, hindi ko gusto yung peaceful. Parang natakot ako. Oo, gusto mo yung... Peaceful. Iba kasi yung dating sa akin ng peaceful. Parang Hindi naman, feeling ko tapos na yung Ay, grabe siya. Grabe naman. Pwede mong kalmado lang. Ikaw. Ako naman, actually, collaboration, charot. Combination ng tatlo nyo. Na, hindi, na, okay, at peace ka, pero you're excited every day. That person makes you excited to live. And at the same time, to grow old with them, kasi alam mo na kahit anong pagdaanan nyo, may katuwang kami kasama ka na hindi kayo iwan, kahit ano pang issue yan, kahit ano pang nangyari, diba? Through good and bad. Yun, so, kumbaga, combination of all those three. For me, yun yung the one. And who brings out the kid in you. That's why important. Hindi naman nawala sa akin yun. So, hindi natin alam. Ikaw. Yun. Combination ng lahat ng nagawa. No, there, yun nga, kailangan at peace nga, diba, sa ano, kasi siya yung kasama mo habang buhay, diba? You need to be happy to wake up next to them every day. Diba? Kung sabihin na natin, alam natin with Justin, diba? Importante siya yung faith. Yung faith. Mananampalataya. Yes. Kailangan magkatugma. Magkatugma. Sa faith ko. Alam nyo na. Para mag-blossom ang inyong pagsasama. Para mag-blossom. Parang lalo pang mamukad. Kagaya nitong negosyong papakilala natin sa kanila, giant flowers. Ganda! Ganda talaga. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning, Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Eto, nakikita nyo naman na sa likod namin. Kaya, nararapat lang natuloy natin si Justin. Justin, tanong ko lang. Yes. Kung magiging isang bulaklak ka, ano at bakit? Magiging bulaklak. Siguro rose. Bakit rose? Rose, diba? Kasi maganda sa paningin, pero maraming tinik. Matinik si Justin. Matinik. Alam natin yan. Minsan. Pero ako naman, everlasting. Kasi daw, kung... Hindi ko masabi. Kasi kung magmahal ako, everlasting. Everlasting, Jester! Hindi ko masabi. Speaking of flowers, punong-puno tayo ngayon ng mga naglalakihang bulaklak na patok na paandar sa mga salo-salo. Yan ang bibida nating negosyo dito sa Kitang Kita.
naglalakihan at nagagandahan. Nakakita na ba kayo ng bulaklak na mas malaki pa sa mga payong? Kung mapaligiran ka nito, aakalain mo talagang nasa isa kang pantasya. Yan ang mga naglalakihang bulaklak na obra ni Jenilyn. Gamit ang puhunang 10,000 pesos, itinayo niya ang JRM Arts and Crafts noong September 2022. Ang pangunahin niyang mga gamit, tela, at syempre, ang pagiging malikhain. Kalimitang ginagamit ang kanyang mga obra sa mga pangmalakasang event. Nagkakahalaga ang giant flowers mula 1,000 pesos hanggang 3,000 pesos bawat piraso. Kaya naman di na nakakapagtaka kung namumulaklak na ang kanyang negosyo ng 5 digits kada buwan. Tunay ngang nalalanghap na ni Jenilyn ang halimuyak ng tagumpay ng kanyang negosyo. Like natin makakasama sa studio si Jenilyn ng JRM Arts and Crafts. Good morning sa iyo, Jenilyn. Good morning, Grabe kong pinaganda yung studio namin today. Isa-isahin natin kasi itong mga bulaklak na ito ay may of course, ano, no? Ito, ano ito? So this is carnation. Carnation. Wait, bumubuka sila. Yes, at may ilaw. So I could imagine kapag sa gabi, ang ganda rin ito. Di ba? Ito, ano ito? Peony po. Peony. Chinese peony. Same po. Different variety. Ay, ganda. This one, camellia po. Lotus. Lotus. So, saan mabenta yung mga creations mo na ganitong bulaklak, Jen? Well, probably right now po sa event and some occasions po like birthdays, weddings, and proposals or any, sometimes props po sa mga ano. Alternative siya dun sa fresh flowers na ginagamit kapag may mga events. Yes. Pero paano sa mga events talaga? Hindi sa bahay. Pero Hindi para sa bahay. pwede po. ganun. Meron Pwede din rin. po nagpa-order custom. Oo, lalo na sa mga, ako ang nakikita ko dyan, pag mahilig sa hardin, yung mga lolo-lola, tita-tita, pero hindi sila ma-green thumb. Maalaga, oo. Kasi ako talagang, tinitignan ko palang parang hindi na mabubuhay yung halaman. So palagay ko bagay sa akin to kasi sinasaksak lang. Hindi ka plantita, Dims. Hindi ka plantita. Very Daniela Mondragon. Lipstick pa lang. Lipstick pa lang. Kinis yan eh. Kaya naging red. Bagay. Ang ganda. Marami bang sizes to? Maliban sa nakikita natin dito, pwede pa bang mas malaki? Pwede pang mas maliit? Right now po, we can make actually up to 3 meters po yung laki. Okay. Opo. Cute kasi iniisip ko din, ilagay niyo dyan sila ilyo, sila parang ang laki nila tignan yung mga Yes, sobrang mag-fascinate flowers, yung mga nakakatuwa bata. sa bata, So, magkano ba, Jenilyn, ang kailangan nilang i-prepare? Saka magkaiba ba yung rates mo pag renta or bibili? May mga bumibili din ba talaga? Yes Mga po, bulaklak? marami po. Marami din pong nagre-rent, kaya lang, mostly po, nauubos yung rentals namin kasi they're being bought na po after the event. Sometimes, so, wala po kami halos available rentals, pero we custom-made naman po. Especially when nasabi naman po ng earlier. Gano'ng katagal yung intay kung magpapagawa? Depende po sa dami ng lineup, but right now, 2 to 3 weeks po kapag per lineup. Maintenance nito, Jen? Ang maintenance po, ano lang, since tela po siya, pwede po siya actually laban or i-dump lang ng cloth. Opo, pwede po siya. Ang ganda. Kasi yung wire po niya is made of aluminum. Kaya pwede. Tapos, waterproof po yung mismong pinandikit namin sa aluminum. So, pwede po siya. Pwede siyang outdoor? Ibig sabihin, pag nababasa, okay pwede lang po siya? siyang outdoor. Kasi nakita ko, Galing. pwedeng idea. Marami ngayon yung mga mami Airbnb, mga maliliit na mga staycation homes. Mga resort, At private. gusto natin lagi Instagrammable. Di ba gusto natin? Pwede may backdrop yan. Gumagawa ba kayo ng gano'n? Yes Yung parang dikit-dikit nakaharap? Opo. Yung malalaki po talaga. Ang Okay na idea yun, Dips. Yes, Actually, kasi ako kasi siguro dahil real estate yung kahit paanong negosyo namin, pag Ganun yung nagpaparenta idea. ka, maganda talaga na meron kang spot sa little Bakura Hardin, pwedeng mag-picture ang pamilya. Yun yung pang-akit, ngayon, yun ang hinahanap. Okay, usapang kuryente, malakas ba to sa kuryente? Ano po, yung light po niya is LED light lang. And then parang mas malakas pa po yung electric fan. Oh, yun ang... Parang So it's really supposed to use as a lamp po sa So, kahit ito bedroom. yung mechanism na bumubukas. Ang ganda. Kahit sa kwarto lang siguro ng mga anak natin. Tsaka kasi naman kahit di mo i-plug, di ba? Pwede namang Pwede na rin. Pwede na. Steady lang siya. I wonder yung lakas ba ng ilaw niya pwedeng gamiting nightlight pag matutulog ka? Good as nightlight din? Yes. Pero hindi naman delikado na iwang Hindi po, nakasaksak kasi all hindi night. po siya umiinit.
po. Kasi since, kung iinit po siya, very light lang po. Pero it's really for long term. Gumawa na kayo ng Anong klaseng poinsettia. tela nga pala yan, yung ginagamit mo? It's either organza po or chiffon. So, iba-iba. Depende. Mamaya, Ayan, para sa mga kapatid natin na interesadong kunin ng serbisyo mo for events o di kaya magpa-order talaga ng bulaklak, paano kanila makokontakt dyan? So you can contact us po on our Facebook page, TikTok, or YouTube account po, which is JRM Arts and Crafts. So JRM Arts and Crafts po. So same lang po yun sa 3 accounts namin. Meron ka pa ibang products besides itong mga Yes giant po. flowers? Actually, I first started as an artist po. I do sculptures, paintings. So I'm more of interior. So ina-apply ko po siya every time I got client from different industry. Talaga. Galing-galing. Maraming salamat, Jenilyn and JRM Arts and Crafts. Thank you very much, Jen. At eto naman, may nanalo na po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations kay Princess Cute talaga. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para ma-claim ang inyong. Congrats! Yes! And that is it para sa ating Right sa Saya Monday. Isang makabuluhang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!